Mga kausap natin ngayon, live si Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Magandang umaga po sa inyo, Secretary Aguirre. Hi, good morning, Wing, at magandang umaga rin kay Kara at sa inyong mga viewers and listeners. Secretary Aguirre, for the record, si Janet Lim Napoles ba ang lumapit sa Department of Justice para hilingin na gawin siyang state witness sa pork barrel case? O ang DOJ ang lumapit at nag-alok sa kanya nito? For the record po, ang lumapit dito sa DOJ ay yung kanyang abogado, si Attorney Stephen. Okay, nakasaad kasi sa Witness Protection Program Act na para maging isang state witness, the person should not appear to be the most guilty. Under this provision, sir, masasabi bang kwalipikado si Janet Lim Napoles na maging state witness? Yun nga po nakalagay sa ating provision sa Witness Protection Program. As long as na ang isang testigo, aplikante ay would not appear to be the most guilty, ay kwalipikado po siyang maging state witness. Ngayon po, tingnan po natin ang kalagayan ni Janet Napoles. Meron pong decision or jurisprudence tayo ng Korte Suprema na ang isang tao, halimbawa, isang public official, isang private person, nakakommit sila ng crime at ang kanilang parang equally guilty sila. All other things being equal, masasabi nating equally guilty. Yung pong may decision na po ang Korte Suprema na kung ang isa ay private person at ang isa ay government official, yung pong government official would be the more guilty between the two. Kaya kung merong kakutsaba si Janet Napoles na isang government official at halos pareho ang kanilang guilt, kaya pwede po, kwalipikado po si Janet Napoles. Okay, sir, pero meron naman pong isa na isa pa. Okay po, sige, tanungin niyo. Okay, hindi kaya gusto lang... meron pa pong isa, no? Halimbawa. Sige po, sige, may konting delay lang po sa ating audio. Sir, ang isang... susunod ko na yung susunod na tanong. No? Hindi kaya, sir, yung gusto lang ni Janet Lim Napoles na makalusot sa kanyang pananagutan? Yan po ang gusto kong linawin. Ano? Kasi ang akala ng marami na kung si Janet Napoles ay tanggapin ng Department of Justice o ng WPP, ng Witness Protection Program bilang state witness, ay siya po ay palalayan. Hindi po maapektuhan yung kanyang mga nakapending na kaso. So kung meron siya nakapending na kaso dyan sa 4 na division ng Sandigan Bayan, wala pong relasyon o hindi po maapektuhan kahit ang pagiging, kung siya ipapayagan nating maging state witness dito sa gagawin nating pagbubukas na muli or investigation ng PDAP scam. Kaya po yung pong motibo na ganoon ay hindi po natin mako-consider sapagkat yan po ay hindi po relevant yan dito sa pinag-uusapan natin. Ngayon, going dun sa isa pa, no? Ito po ay base rin sa decision ng Supreme Court. As between all other things being equal, as between two equally guilty parties, halimbawa, yung instigator, according to the Supreme Court, is more guilty than the one who executed the crime. Example, si A ay binayaran si B para patayin si C, no? At nagtagumpay sila ng kanilang balak. So, parang equally guilty sapagkat they conspired to kill C. Pero, as between the instigator and the one who executed the crime, yung halimbawa, yung nagbayad para patayin si C at yung pumatay mismo, ang sabi ng Supreme Court, more guilty between the two yung nag-instigate. Ang katuwiran ng Supreme Court ay kung hindi mo binayaran, kung hindi mo sinuhulan, ay sinulsulan, ay hindi mangyayari yung krimen. Right. Kaya po kung lalabas dyan na merong parang nagsulsol or may mentor si Janet Napoles, then Janet Napoles, not being the more guilty, ay pwedeng
ilagay natin sa ilalim ng protection or provisional coverage ng Witness Protection Program. Opo. So ang sinasabi niyo po, Napoles, hindi niya ito inisyatibo at siya'y sinulsulan lamang ng ibang tao? Wala po ako sinasabi. Yung pong sinasabi ko ay parang academic lamang yon. Kung halimbawa ganun lalabas. Wala pong alam ang Department of Justice, lalong-lalo na ako, tungkol dun sa katotohanan o kasinungalingan ni Janet Napoles. Ang amin lamang po is that since meron siyang abogado at alam nung kanyang abogado ang kanyang sasabihin at hindi lamang po yung kanyang abogado, meron pa ring ibang mga tao katulad ni ex-consular Greco Bellica na nagnanais na mabuksan, maimbestigan ulit sapagkat nagkaroon ng selective justice yung nakarang administration. Alalahanin po natin na ang parang involved dito sa PDAP scam na ito ay mga 120 lawmakers. Ano po ang nangyari? Out of 120, 3 lamang po ang nasama sa demanda. As a matter of fact, 2 pa ngayon na nakakulong. So what happened to the 117? So parang nagkaroon ng miscarriage of justice insofar as the Filipino or ang mamamayan natin is concerned. Opo. Nagbigay na po ba si Napoles ng mga bagong pangalan na idadawit niya sa pork barrel scam? Wala po akong alam kung ano ang gagawin. As a matter of fact, as far as I know, wala pang ginagawang bagong affidavit si Janet Napoles na gagawin nila o i-file nila sa DOJ. Ang amin lamang pong gagawin dito, gagawin lamang po yung aming obligasyon, yung aming katungkulan, yung aming function sa Department of Justice. Tatanggapin po namin kung anumang complaint o bagong complaint ni Janet Napoles at yun po ang aming gagawing iimbestigahan sa ilalim ng preliminary investigation. Okay. Sinasabi po ni Senadora Laila de Lima na gagamitin lang daw ng Administrasyong Duterte si Napoles para, ang sabi niya, i-blackmail yung mga natitirang oposisyon sa Kongreso. Your reaction in this, sir? Ang dapat ibalik yung tanong kay Secretary de Lima, sapagkat nung siya ay SOJ pa, Secretary of Justice pa, pagkatapos niyang unang batch, kasama ngayon 3 ni Senator Enriquez, Senator Revilla at Senator Estrada, ang sabi niya ay ilalabas na po niya namin yung second batch next week. Lumipas yung second batch na yon, yung isang linggo na yun, wala pa rin nilabas si Secretary de Lima doon sa investigasyon niya, doon second batch. Tapos sinabi niya, mayroong another batch, third batch. Next week, lalabas ko na. Wala pa rin pong nilabas. So, anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin ito ay nagkaroon ng selective justice. At pag nagkaroon ng selective justice, yan po injustice. At makakasigurado po ba tayo... miscarriage of justice. At makakasigurado po ba tayo, Secretary, na in this case, under your... sa ilalim ng inyong pamumuno ay hindi magkakaroon ng selective justice? Kasiguro po tayo dyan sapagkat sa pulot sa pul, mula nung ako ay manungkulan bilang Secretary of Justice, ay sinabi ko na we will be only guided by evidence. Kaya kung anong ebidensya, lalabas ebidensya, yun po ang susundan natin. At sinabi ko noon na hindi magkakaroon ng selective justice katulad ng aking predecessor. Alright. And with that, maraming salamat po sa inyong panahon. Kaya po yung fear na... Sige sir, go ahead. Marami sir. Yung kanyang fear na magkakaroon ng selective justice o pang-blackmail lamang ito sa mga prior o mga dating mga nanungkulan, wala pong base yun. Bakit ka matatakot sa blackmail kung wala ka namang tinatago, kung wala ka namang kasalanan? Yun lamang po. In other words, yung mga sinasabing pwedeng ma-blackmail o pwedeng matakot, dapat i-welcome nila itong bagong investigation ito sapagkat this will be their chance to clear the names. Alright. And with that, maraming salamat po sa inyo, Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Thank you, sir, for your time.